Mga member, no? Kausapin niyo yung mga visitors natin. Amen. At thank you rin sa mga mga bagong baptize natin nandiyan. Amen. Oo. Qualified na rin kayo ngayon na mag-member ng choir. Kaya lang may initiation. Gagarutiin kayo ng 30 siyam. Okay. Apat na linggo makikipag-practice kayo. Yung pang-apat ay tatayo na kayo dito. Natawa ko kanina kasi nasa unang line yung bagong recruit natin, kamuntik naligaw doon. Bago yan, si Sister Jonah. Amen. At siya nga pala, reminding lang po, no? Yung mga couples na, yung sa inyong wedding anniversary, inform nyo lang kami ni Ma'am Biol. I-date namin kayo sa 5-star hotel. Mayroon ng dalawang couples na i-date, no? Okay? Oo. Sabihin nyo lang kailan, no? August, okay? Brother Ray, uwi ka. September. Sila yan? August 19. Okay? Ang naunang na-date namin, Brother Ricky. Amen. Hindi naman doon sa talagang mamahalin kainan. Basta eat all you can. Pagkatapos kumain, gusto pang mag-chicken. Alright. Ayaw lang ni Sister Selva, okay? Okay. Naalala ko yung kwento ng mag-asawa. Siyempre, happy. Sabi yung pagkakain, Honey, sabi ng babae, pagkakain natin, ikaw maghugas ng plato, Pinangugas yung lalaki. Sabi ng lalaki, kaya nga yung panghugas ng plato, ang pangalang Joy, Kasi trabaho ng babae yan. Maghugas ng plato. Ganun sabi nung misis, bumili ako ng sabon, Mr. Clean. Ikaw maglaba bukas. Napasama, Ayaw maghugas ng plato, siya naglaba. Mr. Clean nga naman Okay. Patalastas lang po yun. Lahat po tayo tumayo at dumako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Please open your Bible in the book of Luke. Luke chapter 23, verse 33. Tapos lipat tayo sa John chapter 20, verse 25. Na-bless ba kayo sa Sunday school natin? Sayang kung wala, hindi inabutan, Okay? About health. Okay? At dito matatakil din naman. Alright. Luke 23 verse 33. Ang sabi po dito, nakita niyo na? Sabi niya, and when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him. And the male factors, one on the right hand and the other on the left. Lipat po tayo sa John chapter 20, verse 25. John 20, 25. Ang sabi po dito, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Manalangin po tayo. Diyos na dakila sa lahat, pagpalain mo po ang iyong salita.
At Panginoon, bigyan mo po kami ng bukas na puso at kaisipan upang umunawa sa iyong salita. Mangusap kayo po sa aming kalagitnaan ngayon, lalo na sa aming mga mahal na bisita. Pagpalain mo pa ang bawat isa sa amin na lumago kami sa spiritual na sabay-sabay upang kami po ay mag-matured at magamit mo po kami sa iyong ministeryo. Pagpalain mo po ang iyong kapulungan dito, ang iyong iglesyang itinayo dito, upang maging lighthouse sa dako rito, Panginoon. Sa dako pa roon, Panginoon, marami pang kaluluwang maabutan ng liwanag ng iyong ebanghelyo. Pagpalain mo po ang oras na ito, itago mo po ako sa iyong kalwalhatian. Bigyan mo po ako ng karunungan na mumula sa iyo at kapangyarihan ng iyong salita. Ang bawat salita mong mamutawi sa aking mga labi ay magdalang pagpapalang spiritual sa bawat anak mo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak namin Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alright, so I want to entitle my message this morning, The Nail of the Cross. The nail of the cross. Yung pako doon sa cross ng ating Panginoon. Okay? Alam niyo po, ang pako ay in the earlier of 1st century, even the nail making is manual. No? Manual kung paggawa yan, pinupukpok, pinapanday lang, no? Pinaghihirapan yan para makabuo ka ng isang pako. Naalala ko nung bata pa ako, ang tirahan namin bahay na gawa sa kawayan, bahay kubo. At kadalasan, pagka bahay na gawa sa kawayan, yung pagka binubuo yung bubong, hindi yan ginagamitan ng bakal na pako, kundi yung pako ring kawayan. No? Hinubog yan na inayas. And hindi lang pako ito, ngunit itong pako marahil ginamit dito, hindi pakong kawayan kasi ipinapos siya si Jesus Christ sa kahoy. Hindi tatalab yung pakong kawayan, yung mababali, kundi metal, no? O iron, makikita natin dito. So, it's hard to make even just one. Okay? Yet, valueless. Itong pakong ito, mga kapatid na minamahal, wala namang kwenta, pero napaka-importante dito sa yugtong ito o sa kalagayang ito. Why? It is something for Christ to remember. Kahit hindi masyadong mahalaga yung pako na yon, ito'y nagkaroon ng halaga sapagkat ito po ay nagpapaalala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, nagaling kong pamagatan ko, the name of the cross of Jesus Christ. Ang pako doon sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y makabuluhan sa atin sapagkat itong pakong ito ay mayroon pong mensahe para sa atin. Amen? Bagamat hindi mahalaga, walang price, pero naging mahalaga because of this, no? Pangyayari, sapagkat sa ganitong pangyayari po, naging mahalaga ang papel o na ginampanan, kumbaga, ng pakong ito. Okay? So number 1, bibigyan ko po kayo ng 3 punto. Okay? The nail was stained by the blood. Itong pakong ito ay tigmak ng dugo. Dugo na malinis. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dugo na siyang pinantubos ng ating kasalanan. For without shedding of blood, ang sabi po dito sa Hebrew chapter 9 verse 22, there is no remission of sin. Okay? And almost all things are by the law purged with blood, sabi niya, and without shedding of blood is no remission of sin. So, the nail was stained by the blood.
Itong bakong ito na ginamit, okay, sa kamay na magkabila ng ating Panginoon at sa kanyang mga paa, ito yung bako na napuno ng dugo, dugong malinis na siyang pinanlinis sa ating mga kasalanan. Amen. Dugo na walang dungis na siyang pinanlinis, pinatubos sa ating mga kasalanan. So napakahalaga po, no? Ang kasaysayang ito. The nail was stained by the blood, blood without spot. And there is blood in it, washed in the blood. We are washed in the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Ito po lamang, mga kapatid, na binawal, pinanghugas ng ating kasalanan. So people need to be washed with the blood of Jesus Christ. Kailangan lahat ng tao mahugas ng dugo ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi nga, almost stains are by the law poured with blood. Okay? Lagi kong ini-illustrate sa inyo. Kayo, mga labandera, alam yan. Ano yung panlinis ng mancha? Anong panlinis ng grasa? Gas. Anong panlinis ng pintura sa mga pintor? Thinner. Anong panlinis ng cutics? Acetone. Anong panlinis ng ating kasalanan? Walang iba ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hello? Amen? So people need to be washed with the blood of Jesus. At ang sabi po, mga kapatid na minamahal, in 1 John chapter 1 verse 7, 1 John 1:7, ang sabi po dito, mga kapatid, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ